Tumakas ulit yung mga nagrarally, dumami ulit yung mga nagrarally, tapos nakakapanakit ulit yung mga nagrarally na never ginawa ng mga Duterte supporters yan. Wala pong mga Duterte supporters ang nanakit. Kaya ito, tingnan ninyo itong isang video na ito ng isang Pilipino na galit sa mga kapulisan dahil siya hinahanapan sila ng permit. Samantalang ikaw ay magpapahayag lang naman. Ayan, makikita nyo, itong mama na ito, pupunta siya sa isang rally pero ayaw siyang palusutin kasi wala daw permit. So, kaya ngayon yung isang nakakalungkot dito kasi ang mga magnanakaw ay merong permit para magnakaw. Tayo pang bumoto sa kanila para gawin ito sa atin. Pero tayo mga Pilipino na ninanakawan, na nagagalit, kailangan pa natin ng permit para lang maglabas tayo ng ating mga saloobin sa kalsada na tayo ang may-ari. Ang kalsada atin yan, taxpayers' money ang nagpagawa ng mga kalsada na yan. At those are public areas and public areas are supposed to be used by the public. Although, kailangan talaga ng permit, pero day of protest nga Dineklara na nga ng Pangulong Duterte as day of protest ang September 21 hindi pa ba yun? Permit yun. Dapat yun pa lang yung executive order na yun. Permit na yun Bakit nyo pa kailangan hanapan ng permiso itong mga taong magde-demonstrate lang? Kaya napakaganda nung sinabi nito ni Kuyang nakamotor dyan sa mga kapulisan dahil parang mas pinoprotektahan pa nila yung mga kawatan sa gobyerno. Panoorin natin to. Ano mga payo na sa pagkakas na pumasok? Rally to, rally! Kaya nga sir, may permit na kayo para mag-rally. Patingin pa ako. Kailangan ng permit ngayon na sinabi yung action. Kung kailangan ng permit, hinulin nyo sila. Bakit kami kailangan ng permit? Gusto nyo sir, kung gusto nyo po. Bakit kami kailangan ng permit? Sila hindi. Ito. Ano bang batas? Selective? Walang... bakit pwede sila? Bakit kami hindi pwede? Pwede kayo mag-rally sir. Patingin ako ng ano nyo po. Ano? Ng permit nyo para mag-rally kayo. Bakit sila? Hiningan nyo ng permit? Hindi! Kaya nga sir! National lahat kami. Kasi mayroong rally yung mga progresibo diyan. Wala ring permit pero hindi pinapaalis. Pero ito si Kuya, dadaan lang, pupunta sa rally, pero ayaw padaanin. So, bakit ganun? Nasaan yung fairness diyan? Hindi ba? Alam ko naman, trabaho ng pulis yan. Inutos lang din sa kanila yan. Pero napakaganda ng argumento dito talaga ni Kuya na, well, kung murahin man sila ng taong bayan, it's because they're doing it to themselves. Sila ang gumagawa nun sa sarili nila para bastusin sila. Because ang mga pulis dapat, aside from meron silang chain of command, dapat nakikinig yan sa taong bayan Dapat hindi nila pinipigilan yung taong bayan na i-practice yung kanilang karapatan. Kasi yung basic law, yung basic human rights, kahit walang permit, kailangan na i-exercise mo yan. Ito ang problema sa mga pulis natin ngayon. Mga wala ng utak. Yung mga pulis natin ngayon, mga wala ng mga prinsipyo, basta sunod na lang sila ng sunod sa utos. Hindi naman ganyan yung mga kapulisan noon. Noon, mas humane pa yung mga pulis, pero ngayon, parang yung mga pulis ginawa ng robot. Parang pag-aari na ng mga politiko, pag-aari na ng gobyerno, na hindi mo na sila pwedeng komprontahin ng ganyan, kundi kukulong ka nila. Swerte nga to si Kuya, hindi siya kinulong at sinaktan. Hindi mo maglalaki! Dito magagawa, sentro! Kasi ngayon, walang permit! Hindi po kayo Kami maglalaki, kailangan nyo ang permit, pero ang paglalaga, walang permit! Nagising sa katotohanan si ate doon Kaming mga nagrarally, hahanapan nyo ng permit, pero yung magnanakaw, hindi nyo hinahanapan ng permit. Di ba? Medyo nagising siya doon. Tama nga naman si Kuya. Ako, nagbabayad ng buwis, ako ninanakawan, kailangan ko ng permit, pero yung mga magnanakaw, pinoproteksyonan nyo. Di ba, mga polis? Kaya nga, dapat talaga rito, gayahin na natin yung Burkina Faso. Yung yung isang sundalo na major na ngayon siya na ang leader ng Burkina Faso, inagaw niya mula sa korap na pamahalaan yung gobyerno at ngayon napakaganda na ng bansa na yan. Permit ba pagkalagaw na? Permit ba pagkalagaw na? Kung ako nilakawan, ikaw din! Kayo din! Lahat kayo ang nilakawan! Tapos hihingan nyo kanila ng permit! Mga putang ina ninyo! Walang permit na magnanakaw!
Kami lahat nag-ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax. Kayo din! Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga magnanakaw. Tangina! Hingin mo ako ngayon ng permit. Susunod ako sa batas. Na ang nagpapasunod ng batas ang presidente mismo magnanakaw. Putang ina, permit yan! Tama. Bago tayo sumunod sa batas, dapat yung mga nagpapatupad sa batas, sila muna yung gumagawa at sumusunod sa batas. Hindi naman trabaho ng mga congressman ang magnakaw, hindi naman trabaho ng presidente ang magnakaw. Pero bakit nila ginagawa? Tapos paggalit ang taong bayan, maghahanap sila ng sisi. Paggalit ang taong bayan, yung taong bayan pa ang ikukulong nila. Di ba? Kaya nga sana matuto na tayo sa susunod na eleksyon. Diyos ko po, si Bongbong Marcos ay anak ni Ferdinand Marcos Sr. at ni Imelda Marcos na parehas na magnanakaw. Ang magiging bunga niyan, magnanakaw. Hindi ko talaga alam bakit inilagay niya sa posisyon si Bongbong Marcos na alam naman natin na magnanakaw talaga yung angkan niyan. So anong ine-expect natin sa isang taong magnanakaw? Of course, magnanakaw yan. So ngayon, may mga tumatakbo ng mga anak yan, may mga anak yan sa pamahalaan, iboboto nyo rin. Lolo magnanakaw, lola magnanakaw, tatay magnanakaw. Yung nanay, ewan ko, dami rin daw mga kabulastugan niyan. Ano magiging mga produkto ng pamilya na yan? Anong lahi meron yan? Di lahi ng mga demonyo, hindi ba? So, hindi ko talaga maintindihan bakit iniluklok nyo si BBM sa posisyon. Sabihin mo sa akin ngayong violation. Wala kang kasabing violation kasi alam ninyo, walang violation. Ang nakabiolate mismo ang gobyerno. Pumasok ako. Sige, sir. Pumunta niyo, sir. Bakit hindi ako pwede pumasok? Walang violation. Pumunta niyo pong tumawid ko, sir. Pumunta niyo pong tumawid, sir. Alam nyo, naramdaman namin yan noong nasa KOJ siege kami, na parang yung mga polis walang naririnig, parang yung mga polis. Pero alam ko naman deep down sa mga puso nitong mga polis ito, naiintindihan nila yung mga nangyayari ngayon. It's just that, mga bagitong polis ito, may mga pamilya din na binubuhay ito, tumagal din naman sa training ang mga ito, nahirapan din. At nakakalungkot lang na yung mga pulis ngayon nagtatrabaho na lang dahil sa sweldo. Kasi dati, nagtatrabaho yung isang pulis bilang public servant, hindi bilang isang empleyado. Kasi ngayon, parang iniisip ng pulis na kapag tumaliwas ako, kapag ako'y hindi nakiisa, mawawala ako ng trabaho, mawawala ako ng sweldo. So, ang mga pulis ngayon, nagtatrabaho na lang dahil sa sweldo. Sabi nila, intindihin nyo na lang yung mga pulis, may mga pamilya din yan. Ayun na nga. Humina na yung mga pulis natin. Dati yung mga pulis natin, aside from sweldo, may prinsipyo. Ngayon, wala nang prinsipyo pulis. Ang pulis ngayon, nagtatrabaho na lang dahil sa sweldo. Ang pulis ngayon, nagtatrabaho na lang dahil doon sa buwan ng kita. Pero in terms of patriotism, wala na. Yung puso ng pagsisilbi sa publiko, wala na. Pera-pera na lang yan. Yan ang masakit na katotohanan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
harap